nyo, yung wish mo, bumaliktad. Ngayon, pinupuri mo na si Bam Aquino at Kiko Pangilinan, samantalang kahapon nanawagan ka na wag iboto. Tapos sasabihin mo ngayon, ay kaya nanalo itong si Bam Aquino ay dahil kay Leni Robredo, yung kanyang karisma ay nandyan pa din, kakaiba ito si Madam Leni, gumagano siya mga kababayan. Hindi man lang niya mapasaringan, ay dahil yan sa Iglesia ni Cristo, dahil sa pagkakaisa nila. Kung ikaw, Mike Abe, meron kang ganyan na pananaw, siguro magiging idolo pa kita. Ngayon mga kababayan, itong si Mike Abe, paiba-iba ng kulay, paiba-iba at salu-salungat yung kanyang sinasabi. Mamaya galit sa tao na ito. Mamaya hindi siya sasang-ayon, mamaya sasang-ayon siya. Nasaan yung paninindigan mo, Mike Abe? Ako, eto na. Ha? Kayo, bumoto ba kayo pabor sa kanya? Doon sa mga hahabol pang bumoto, iboboto ba ninyo? Abay, sandali. Parang nag-iba itong si Bam Aquino. Lately, iba ang mga statement at galaw. Nag-endorso at sumali sa rally ni Bam Aquino at Pangilinan at nag-endorso nga ng mga kandidatong party list na ipanalo niya. Ayan ho ang matindi. Anong ibig sabihin nito? May ibig sabihin yan. Iba ang dating pa rin ng grupo nila. Malaking agunita noong 22 presidential election, number 2 si Leni Robredo. Number 1 si Pangulong Marcos, kaya nga siya ang naging Pangulo. Ganong kalakas yun, si Leni Robredo. Akala natin bumaba na, hindi pala. Alam mo, napakahirap nung dadalawang kandidato sa kailang partido. Maraming kulang dyan, resources, manpower. Pero dahil tinulungan ng taong bayan sa pag-i-endorse ni Leni Robredo, giniba ang line-up ng mga survey, giniba ang mga forecast ng mga political analysts. Kasi noon, hindi binabanggit na makakapasok sa top 12 man lang itong Aquino, Bam Aquino at Pangilinan. Laglag sila sa mga survey. Pati yung Akbayan, party list, at saka itong mamamayang liberal, Leila de Lima, hindi rin nababanggit. Pero ngayon, gumuhit ang kasaysayan sa lakas ng dating ni Leni Robredo. Yan po yung aking opinion. Good morning po mga kababayan. Kumusta po kayo? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po, good news. Dahil po si Congressman Marcoleta at kasama niya sa PDP na 3, kasama po sa top 12. At si Congressman Marcoleta, hindi po nawawala sa pang-6. Grabe mga kababayan, bongo. Talaga nga number 1 na number 1. General Bato, Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Alam nyo mga kababayan, ito po, meron po tayong babalikan. Ito kasing isang loyalista na dating reporter na naging vlogger na, mga kababayan. Merong buwelta kay Bam Aquino at nanawagan kahapon na tila gusto niyang ipaboycott itong si Bam Aquino na wag daw iboto dahil delikado daw ito pag nanalo. Ang isa pa mga kababayan, dinala po kasi ito ng Iglesia ni Cristo. Diba? Kilala niyo naman itong si Mike Abe na talagang isa rin ito sa mga kontra-kontra sa isinagawang National Rally for Peace ng Kapatiran. Ngayon mga kababayan, may pagkabiter dito kay Bam Aquino at kay Kiko Pangilinan. Dadalawa na nga lang sila sa kanyang partido daw, mukhang hindi pa nagkakasundo. Kasi po, si Bam Aquino daw, tila naaamoy nila na anti-Marcos pa din. At pag nanalo daw ito, kung sakali, magiging kakampi ng mga Duterte. Mga kababayan, yan po ang kinakatakot ni Mike Abe. Kaya kahapon,
nagbigay po siya ng banat na, kayo, gusto nyo bang iboto ito si Bam Aquino? Mukhang iba ang landas. Mukhang delikado ito pag nanalo. Hindi naman pala ito pabor sa sambayan ng Pilipino. Aba, mga kababayan, kung ano-ano ang kanyang sinasabi kay Bam Aquino na baka daw maging kakampi ng mga Duterte ito. Yun yung kanyang panawagan kahapon na wag iboto si Bam Aquino. Ngayon, mga kababayan, si Bam Aquino at Kiko Pangilinan nag-landslide. 'Di ba? Nanawagan siya na wag daw iboto itong si Bam Aquino, mga kababayan. Kasi nga ganito ganyan, hindi natin kakampiyan. Talagang nag-warning pa siya. O kayo, kailangan bang iboto ito si Bam Aquino? Mukhang naliligaw ng landas. Kaya siguro inindurso ito ng reliyon na ito mukhang kakampi ito ng mga Duterte. Hindi pa ito nakaka-move on. Ito lang yata yung Aquino na hanggang ngayon hindi pa nakakalimot. Sabi nyo, mga kababayan, samantalang yung ibang Aquino naka-move on na daw dito. Aba, Mike Abe. Si Bam Aquino matagal nang antay yan. Hindi mo ba alam? Antay Marcos na yan. Kaya binili sa mga supporter niya ng mga Pinklawan, Dilawan, wag iboto itong si Bam Aquino. Mga kababayan, at somehow, meron din siyang patotsada kay Kiko Pangilinan. Sabi nga niya, itong si Kiko Pangilinan, mas okay pa ito, hindi nagsasalita. Samantalang itong si Bam Aquino, mukhang tagilid tayo dito. Wag iboto yan, wag iboto yan. Aba, Mike Abe. Ngayon, anong masasabi mo ngayon? Landslide itong si Bam Aquino. Hindi inakala, mga kababayan, na masasama ito dahil nga po sa lakas ng pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Binala ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang binoto namin si Bam Aquino. Kasama ng 8 pa niyang kasama. Number 1 na po si Bongo, mga kababayan. 8 po ito at sa kasamaang palad, si Bong Revilla, pang-14, mga kababayan. Si Madam Amy, naglalaro ito sa 12, 11. Pati si Camille Villar, nagpapapalit-palitan, mga kababayan. At laging nakikita natin si Lito Lapid. Yan yung kapalitan niya sa 11, 12. Sa Katen, yung tatlong yan, mga kababayan. Si Pia Cayetano, kasama din. Ngayon, mga kababayan, bumaliktad na itong si Mike Abe na tila puring-puri niya ang Madam Leni. Dahil napakalakas pa rin daw ni Madam Leni, mga kababayan. At ipinanalo daw itong kanyang kapartido na kahit daw 2 piraso lang ito, dahil kay Madam Leni ay napakalakas daw niya, mga kababayan. Talagang grabe itong nangyari sa 2 ito. Nakakabilib. Ang lakas pa rin pala ng appeal ni Madam Leni. Parang ganun yung sinasabi niya, mga kababayan. Hindi niya mabanggit-banggit, mga kababayan, na itong si Bam Aquino, ito ang pinagkaisahan ng kapatiran. Hindi niya mabanggit-banggit, mga kababayan. Ang tinutumbok niya dito dahil kay Madam Leni ay siya ang nagpanalo. Matindi si Mike Abe Ngayon, puring-puri mo yung 2. Pakinggan natin itong sinabi ni Mike Abe. Kayo na ang humusga, mga kababayan nasaan ang paninindigan mo, Mike Abe? Tila bumaliktad ka na. Mukhang kakampi ka na naman ni Bam Aquino, Sala sa lamig, sala sa init. Kahapon,
ayaw na ayaw mo kay Bam Aquino, ngayon gusto mo na. Pakinggan natin ito si Mike Abe. Mga kababayan, kakaiba ito. Sabi nga nung iba, hunyango. Paiba-iba ng kulay. Bayan, pasok din si Colmenares. So parang sa tingin ko, lumakas yung Makabayan Black. Kung hindi nanalo yung Makabayan Black sa pagiging senador, kina Castro, Brosas, Pasino, dito sa Kongreso, lalong lumakas ang Makabayan Black. Makabayan Black ang tawagin. Ang bayan muna, yung Gabriel yata, alam ko pumapasok din. At itong akbayan nga, at saka itong bagong party list na mamamayan liberal ni Laila de Lima. Babalik bilang mamabatas de Lima. Malakas pa si Leni Robredo. Napakalakas na dating ni Leni Robredo. Hindi biro yan. Siya ay kandidato for local lang. Mayor ng Naga. Nag-endorso at sumali sa rally ni Bam Aquino at Pangilinan at nag-endorso nga ng mga kandidatong party list na ipanalo niya. Ayan ho ang matindi. Anong ibig sabihin ito? May ibig sabihin yan. Iba ang dating pa rin ng grupo nila. Malaking agunita noong 22 presidential election, number 2 si Leni Robredo. Number 1 si Pangulong Marcos, kaya nga siya ang naging Pangulo. Ganong kalakas yun, si Leni Robredo. Akala natin bumaba na, hindi pala. Alam mo, napakahirap nung dadalawang kandidato sa kailang partido. Maraming kulang dyan, resources, manpower. Pero dahil tinulungan ng taong bayan sa pag-i-endorse ni Leni Robredo, giniba ang line-up ng mga survey, giniba ang mga forecast ng mga political analysts. Kasi noon, hindi binabanggit na makakapasok sa top 12 man lang itong Aquino, Bam Aquino at Pangilinan. Laglag sila sa mga survey. Pati yung Akbayan, party list, at saka itong mamamayang liberal ni Laila de Lima, hindi rin nababanggit. Pero ngayon, gumuhit ang kasaysayan sa lakas ng dating ni Leni Robredo. Yan po yung aking opinion, analysis dyan. Mabuhay ang mga Piglawan, Dilawan at mga taga-suporta. Nag-decision sila nationwide na ipanalo ang kanilang kandidato. Dadalawa lang sila, di ba? Bam Aquino lang at Pangilinan niya. Si Pangilinan niya, si Sharon Cuneta, isang araw, umiiyak na Kasi sa mga survey, hindi kasama si Kiko. Malayo sa survey si Kiko. Kaya umiiyak na si Sharon. Bakit nangyari yung gano'n? Yan ang sabi niya, mga kababayan, ha. Pinupuri niya na ngayon itong si Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Balikan po natin yung sinabi niya kahapon na talagang hinihiling niya sa taong bayan, lalong-lalo na sa Pinklawan, Dilawan at mga loyalista, na yung expectation nila kay Bam Aquino mukhang hindi pumapabor sa kanila dahil nahalata daw nila ito na anti-Marcos at kakampi ito sa mga Duterte at isa sa mga lalaban pag in-impeach nila si BP Sara, magiging kakampi si Bam Aquino. Yan yung kanyang pinoprotesta, mga kababayan, ipinaglalaban niya kahapon. O kayo, sabi niya, nanawagan po siya sa mga Dilawan, Pinklawan at mga loyalista na wag daw iboto si Bam Aquino dahil hindi daw ito kakampi ng taong bayan. Aba, matindi ka, Mike Abe. Babalikan natin yung sinabi mo kahapon. Hindi ka makakalusot. Ano yon? Natulog ka lang, nakalimutan mo na yung sinabi mo. Ano yon? Kami nakalimot na din sa mga sinabi mo kahapon na dahil inindurso ito ng Iglesia ni Cristo, nanawagan ka na wag iboto ng taong bayan. Aba, kagaya ka rin ng mga vlogger na yung mga bangag. Hindi ko sinasabi na bangag na vlogger ka, Mike Abe. Sinasabi nila kasi minamalit nila ang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo na ang kabuuan daw ng populasyon ng Pilipinas maliit lang na porsyento mayroon ang Iglesia ni Cristo. Kaya kahit daw i-endorso ang mga politiko, hindi daw mananalo.
kahit si Marcoleta daw, hindi maipanalo ng Iglesia ni Cristo. At yung 8 na yan, mga kulelat sa survey. Ito yung sinabi ng mga bangag na vlogger, lalong-lalo na yung taga Maynila, na nung inindurso itong si Isko Moreno, galit na galit. Dahil ito ang pinili ng pamunuan ng pamamahala, si Isko Moreno. Siya ang nanalo. Galit na galit din yung vlogger. Kagaya mo din, Mike Abe, na somehow may pagka-bitter ka dahil nga si Bam Aquino ay dinala ng Iglesia ni Cristo, nanawagan ka na wag iboto ito dahil delikado. Si Bam Aquino daw ay hindi papanig sa taong bayan. Bagkus, kakampi daw ito sa mga Duterte. Bumabaliktad si Mike Abe. Mike Abe, ba't na naman binabawi mo na naman ang sinasabi mo? Ito ang title ng kanyang vlog. Naku, bakit iba ang Aquino na ito? Aba, Mike Abe, meron kang ibig sabihin yan. Nako, eto na. Ha? Kayo, bumoto ba kayo pabor sa kanya? Doon sa mga hahabol pang bumoto, iboboto ba ninyo? Abay, sandali. Parang nag-iba itong si Bam Aquino. Lately, iba ang mga statement at galaw. Akala ng ibang o ng marami, itong dadalawang kandidato ng Piklawan-Dilawan na si Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino ay dapat suportahan dahil ito'y maninindigan para ho sa isyu ng usapin sa impeachment against Sara Duterte, dahil yan ang pinag-uusapan ngayon. Yung iba ay hindi iboboto dahil pabor kay Sara, at yung iba naman ay iboboto dahil against Sara o kung ano man ang posisyon sa article of impeachment na pinag-uusapan. At inaasahan ng marami, especially ng Marcos loyalists, Marcos supporters at ng mamamayang Pilipino, na kung sakali na kanilang iboto itong si Pangilinan at si Bam Aquino, ay baka makakatulong doon sa pagnanais at paghahanap ng katarungan sa di umani korupsyon ng kinasasangkutan ng Office of the Vice President kasama sa article of impeachment. Pero itong gigalaw ni Bam Aquino, nung una nagsalita na ito na parang sa mga probinsya raw hindi pinag-uusapan ng impeachment, dito lang to sa Metro Manila, parang may anggulo siyang politika lang ito. Ibig sabihin, ayaw niya, hindi siya pabor. Abay, pinaninindigan at siguro hindi ng isa sa dahilan na naramdaman ng isang religious organization na siya ay maaaring pro-Duterte or tutulong sa mga Duterte, kaya ngayon, kaya isinalas sa listahan nila na gusto nilang manalong senador. Ito si Bam. O mga kababayan, kaya daw pinili po at naindurso ng Iglesia ni Cristo, naramdaman daw ng reliyon na ito na si Bam Aquino ay pro-Duterte. Kaya yun yung dahilan, mga kababayan, kaya pinagkaisahan po siya. Kaya itong protesta ni Mike Abe, nanawagan po siya, aba, sandali lang, mga Pinklawan, Dilawan, at mga loyalista. Karapat dapat pa bang suportahan si Bam Aquino dahil sa mga galaw niya kakaiba? Aba, ito yung mga analyst, yung mga senaryo nila, mga kababayan, na yung kagustuhan daw ng Dilawan, Pinklawan at mga loyalista hindi sumasang-ayon sa kanila dahil nararamdaman nila na delikado si Bam Aquino pag nanalo. Sabi niya, mga kababayan, yun ang kanyang gustong iparating sa kanyang mga taga-suporta, na sinasabi niya, wag iboto ito dahil pro-Duterte ito. Di ba, mga kababayan? Kaya lang iboboto siya ng mga Pinklawan, Dilawan at mga loyalista dahil alam nila, mga kababayan, papanig daw ito na itutulak itong impeachment ni Sara Duterte. Pero nag-aalangan sila, mga kababayan, dahil napili po at isa si Bam Aquino sa 8 na pinagkaisahan ng pamamahala. Ngayon, mga kababayan, yung kahilingan ni Mike Abe na wag iboto, ang nangyari kabaliktaran.
Landslide po yung dalawa, mga kababayan. Grabe, si Bam Aquino, pumapalo po sa ikalawa, ikatlo. Si Kiko Pangilinan, pumapalo ito sa pang-apat. Di ba, mga kababayan? Senator Bongo, Bato, Bam Aquino, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, kung hindi ako nagkakamali, at Marcoleta. Halos po yung 8 pinagkaisahan ng pamamahala na iboto, panalo. Ang sumablay lang po si Bong Revilla. Ngayon, anong masasabi mo, Mike Abe? Ngayon, sinasabi mo, dahil sa lakas ni ano yan, dahil sa karisma ni Leni Robredo, kaya nanalo itong si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Mga kababayan, di ba? Itong si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, wildcard pala ito. Kumbaga, binoto ito ng maraming tao kasi alam nyo naman, mga kababayan, matagal na nawala ito si Kiko Pangilinan. Kaya siguro gusto nilang magkaroon din ulit ng ito ang dagat. Wow, dagat. Ganon, mga kababayan. So, back to the topic. Mike Abe, anong masasabi mo ngayon? Kayo kasi, akala nyo, kayo yung tama. Lahat ng sabihin nyo, totoo. Lahat ng sasabihin nyo, papanig yung taong bayan. Tignan nyo, yung wish mo, bumaliktad. Ngayon, pinupuri mo na si Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Samantalang kahapon, nanawagan ka na wag iboto. Tapos sasabihin mo ngayon, kaya nanalo itong si Bam Aquino dahil kay Leni Robredo, yung kanyang karisma ay nandyan pa din. Kakaiba ito si Madam Leni, gumagano siya, mga kababayan. Hindi man lang niya mapasaringan dahil yan sa Iglesia ni Cristo, dahil sa pagkakaisa nila. Kung ikaw, Mike Abe, meron kang ganyan na pananaw, siguro magiging idolo pa kita. Ngayon, mga kababayan, itong si Mike Abe, paiba-iba ng kulay, paiba-iba at salu-salungat yung kanyang sinasabi. Mamaya galit sa tao na ito. Mamaya hindi siya sasang-ayon. Mamaya sasang-ayon siya. Nasaan yung paninindigan mo, Mike Abe? Akala ko ba hindi iboboto ito ng taong bayan? Sabi ko nga sa inyo, pati yung mga vlogger na nagpapasikat, na mga bangag na vlogger, na minaliit nila si Congressman Marcoleta, na kahit daw iindurso o pagkaisahan ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo, hindi daw iboboto ng taong bayan. Tignan nyo, wala sa survey, naging kulelat, pang 19, pang 25. Yan ang sinasabi nyo. Wala sa survey. Yung 3 top na chair, hindi dinala. Bakit mga kulelat ang dinala ng Iglesia ni Cristo? Bakit? Ang dami nyong katanungan. Ngayon, halos lahat ng 8 na pinagkaisa ng Iglesia ni Cristo, panalo. Landslide. Win by landslide ito. Anong masasabi nyo, mga kababayan? At marami kayong sinasabi. Kaya daw, itong mga politiko na ito, pinili dahil nagbayad sa Iglesia ni Cristo. Yan ang mga sinasabi nyo. Maglabas kayo ng mga ebidensya at sasabihin nyo pa, may nangyaring pandaraya. Kayo nga ang merong mga makinarya, mga resources, samantalang yung mga wildcard, hindi makita sa survey. Kita nyo, mga kababayan, bumaliktad yung sitwasyon. Mike Abe, nung masasabi mo, dahil ba ito kay Leni Robredo? Dahil nanalo si Bam Aquino? Dahil ibinoto siya ng taong bayan? Maaari, pero dinala yan ng Iglesia ni Cristo. Malakas ang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Kahit sabihin ng mga iba na naninira na tuwing eleksyon ay dumarating yung mga paninira sa pamamahala na wala na daw yung pagkakaisa. Hindi na gaya dati.
na ang Iglesia ni Cristo watak-watak na. O anong masasabi nyo ngayon? 8 yan, 8 dinala. Sumablay lang itong si Bong Revilla na pang 14. Pang 14, mga kababayan. Naglalaro, hindi makaalis sa 14. Di ba, mga kababayan? Meron ngang nagsabi, ang daming galit sa akin, sabi ni Bong Revilla. Galit na galit kayo. Lagi naman kayo nag-aabang dati ng Caps Amazing Stories. O mga kababayan, yan lamang po ang aking bahagi. O issue lang ito, Mike Abe ha, walang personalan. Ikaw na din nagsabi, issue lang ito. Ito'y aking opinion. Siyempre, ikaw naglalabas ka ng opinion, kami din maglabas ng opinion. Porke ba kilala ka? Hindi ka na pwedeng i-rebat. Kahapon nga, ang galing-galing mong magpayo. Huwag iboto si Bam Aquino. Dahil inendorso ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, landslide. Kaya, Mike Abe, masasabi ko lang, tanggapin mo. Some way, may pagkabiter ka sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Yan lamang ang aking masasabi. Mabuhay po, mga kababayan. Sports lang tayo, Mike Abe. Meron kang opinion, meron din kaming opinion. Siyempre, parte po ako ng bumoto kay Bam Aquino. Hindi ikaw ang masusunod. Sino ka ba para sundin ang taong bayan? Alam namin ang kulay mo. Mamaya, kulay pula. Mamaya, kulay dilaw. Mamaya, pinklawan. Mamaya, hindi mo na alam ang kulay. Sinong maniniwala sa'yo? Kung naniwala sa'yo ang taong bayan, hindi manalo itong si Bam Aquino. Sinasabi ba nila, mga kababayan, forward tayo, na yung pagkakaisa daw ng Iglesia ni Cristo ng kapatiran, wala na. Ano ngayon nangyari? Solido. Ako nga, inuulit-ulit ko pa yung mga napagkaisahan na 8 hanggang sa pinaka-party list. Mga kababayan, ganun po ka sincero at yung banal na doktrina na aral po sa Iglesia ni Cristo, yan po ang aming dala. Kada eleksyon yan. Ang hindi sumunod, matitiwalag. Ang hindi sumunod, yan ay hindi tunay na Iglesia ni Cristo. Yan yung parang ikaw na pag hindi pumapanig sa gusto, ayaw na. Pagka pumanig sa gusto, gusto. Siguro pag dinala yung mga manok mo, tuwan-tuwa ka, no? Sa pamamahala. Siguro yung alyansa mo, dinala. Di ba? Ilan lang naman ang dinala dyan? Di ba? Ilan ang dinala na alyansa? Di ba meron? Si Camille Villar, Amy Marcos, Bong Revilla. Di ba yan yung mga alyansa? Ngayon, panalo si Congressman Marcoleta. Mga vlogger na bangag ha. Di ko marinig yung mga boses nyo ngayon. Tahimik pa kayo. Sa balong kabayo. Tahimik pa kayo. Sa kapitbahay na bungangera. Anong masasabi nyo? Salamat po ng marami, mga kababayan. Isang like, isang share. Ang ating tagumpay ay ang pagkakaisa. Pati mga kababayan natin. Sana igalang po natin itong resulta ng eleksyon. Mabuhay po. Sana ito po ang maging simula ng magandang gobyerno. Asahan po natin itong si Congressman Marcoleta, yung kanyang pangako na gagawing batas ang yung sinasabi niyang 2,000 na sumasahod pababa ay malilibre na ito. Aabangan po natin yan, mga kababayan. Salamat po ng marami. Ito po si The Wonder sa Philippines. Mabuhay po.